Naniniwala si Gabriel na kusang lumalayo sa pamilya ang kanyang asawa. Ngunit nang umuwi siya ng maaga, narinig niyang hinihiya ito ng sarili niyang ina at natuklasang ang madalas na pag-alis ni Marisa ay bahagi ng desperado nitong pagsisikap na mabawi ang sariling kalayaan. Sa harap ng katotohanan, kailangang magpasya ang milyonaryo kung sapat pa ba ang pagtatanggol niyang dumating ng huli upang mailigtas ang pagsasamang siya rin ang tumulong na ilagay sa panganib. Maagang pumasok sa bahay si Gabriel Manalo at hindi pa niya nailalapag ng maayos ang mga regalo sa ibabaw ng mesa nang marinig niyang sinabi ng sarili niyang ina, "Kung wala ang anak ko, babalik ka sa pagiging mahirap na babaeng nakilala niyang nagtatrabaho sa kusina. At kung susubukan mong umalis sa pagsasamang ito, sa kanya mapupunta si Leah." Huminto si Gabriel sa pasilyo. Natapos noong Biyernes ang pulong na dapat sana ay tatagal ng buong katapusan ng linggo, at wala siyang sinabihan dahil gusto niyang sorpresahin si Marisa at ang kanilang anak. Nitong mga nakaraang buwan, halos tuwing hapon ay umaalis si Marisa at malabo ang mga sagot nito kapag tinatanong niya kung saan ito nagpunta. Ginagamit ni Lourdes ang mga pag-alis na yon upang sabihin na nagsawa na ang manugang sa maginhawang buhay. Hindi kailanman naghinala si Gabriel ng pagtataksil, ngunit nagsisimula na siyang maniwalang bumuo ang asawa ng isang buhay na wala siya roon. Nasa garahe ang sasakyan ni Marisa, pati na rin ang kay Lourdes. May susi pa rin ng bahay ang kanyang ina dahil ilang buwan siyang nanirahan sa hiwalay na bahagi ng tahanan habang ipinapaayos ang sariling tirahan. Kahit nakabalik na sa sariling apartment, patuloy pa rin siyang pumapasok ng walang abiso. Hiniling ni Marisa sa asawa na magtakda ng hangganan, ngunit katwiran ni Gabriel na balo si Lourdes at nalulungkot. Ngayon ay nakatago siya ilang hakbang lamang mula sa sala, pinakikinggan ang bunga ng lahat ng pag-uusap na palagi niyang ipinagpapaliban. Sinabi ni Lourdes, "Nagsisimula nang mapansin ng anak ko na mas matagal ka sa labas kaysa sa tabi niya. Wala akong kinailangang imbentuhin. Hinayaan ko lamang siyang tumingin." Sumagot si Marisa, "Alam niyo kung bakit ako umaalis. Alam din niyo kung kailan ito nagsimula." Bahagyang tumawa si Lourdes at sinabi, "Nagsimula iyon nang maunawaan mong hindi kailanman magiging tunay na iyo ang bahay na ito. Maaari mong gamitin ang apelyido, piliin ang mga kortina at umupo sa hapag, pero para ka pa ring tagalabas dito." Nanigas ang katawan ni Gabriel. Isa dating pastry chef si Marisa at tumigil sa pagtatrabaho matapos ipanganak si Leah, nang ipilit niyang hindi na nito kailangang mag-alala tungkol sa pera. Noon ay inakala niyang seguridad ang ibinibigay niya. Sa pasilyong iyon lamang niya naunawa ang maaaring kinuha niya sa asawa ang isang mahalagang bahagi ng sariling buhay nito. Sinabi ni Marisa, "Hindi ko ikinahihiya na nagtrabaho ako sa kusina. Ang dapat ikahiya ay ang pagpapaniwala sa isang babae na maaari niyang mawala ang anak niya dahil wala siyang sariling kita." Sumagot si Lourdes, "Ipinaliwanag ko lamang kung paano gumagana ang mundo. Kung magsawa man si Gabriel sa pagsasamang ito, ang pinakamahuhusay na abogado ay kakampi niya. Sa kanya ang bahay, sa kanya ang mga kumpanya at sa atin ang impluensya. Tama lang na palihim kang humanap ng trabaho pero huwag kang mag-ilusyon. Hindi sapat ang ilang order sa isang inuupahang kusina para maging kaya mong harapin ang pamilyang ito." Sa sandaling iyon naunawaan ni Gabriel kung bakit madalas umalis ang asawa. Hindi lumalayo si Marisa sa pamilya dahil sa pagkabagot. Tuwing hapon ay umaalis siya upang magtrabaho. Palihim niya iyong ginagawa dahil natatakot siya, at sa loob mismo ng bahay itinanim ang takot na iyon. Sinubukan pa ni Gabriel na maniwalang huling bahagi lamang ng pagtatalo ang narinig niya, ngunit nagpatuloy si Lourdes bago pa siya makakapit sa palusot na iyon. Sinabi ni Lourdes, "Sa totoo lang, nakatulong pa sa akin ang mga pag-alis mo. Sapat na ang mga record ko para ipakitang araw-araw mong iniiwan ang bahay at ipinagkakatiwala ang anak mo sa ibang tao. Sa hapunan ng foundation, mauunawaan ng lahat kung bakit hindi ka karapat-dapat kumatawan sa pangalan ng mga manalo." Pagkatapos nyon, gagawin ni Gabriel ang matagal na niyang dapat ginawa. Tinanong ni Marisa, "Kayo ba ang nag-utos na kunan ako ng litrato?" Walang pag-aatubiling sumagot si Lourdes, "Dapat naisip mo iyon bago mo ginamit ang service entrance ng gusaling iyon." Ikinukwento ng mga larawan ang kwentong handang paniwalaan ng mga tao. Isang babaeng may asawa na palihim na umaalis araw-araw nang hindi ipinapaliwanag sa kanyang asawa kung saan siya nagpupunta. "Wala na akong kailangang sabihin pa." Ilang segundo munang nanahimik si Marisa. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ginamit ko ang service entrance dahil doon dinadala ang mga sangkap. Umupa ako ng maliit na kusina dahil kailangan kong bumalik sa trabaho. At sinimulan ko lamang isama si Leah matapos niyang marinig kayong sabihin hindi ako tunay na kabilang sa bahay ng sarili kong anak." Isinandal ni Gabriel ang isang kamay sa dingding. Ayon kay Marisa, maraming hapon na nasa bahay ng kaklase si Leah.
Hindi niya iyon kailanman kinumpirma dahil ipinaubaya niya sa asawa ang buong gawain ng pamilya. Ngayon ay naunawaan niyang sumasama ang bata sa ina upang hindi maiwan malapit kay Lourdes. Naunawaan din niya ang pagod, ang pananahimik tungkol sa pera at ang agarang pagsasara ng laptop kapag pumapasok siya sa silid. Itinatago ni Marisa ang isang planong mabuhay nang hindi umaasa sa kanya. Sinabi ni Lourdes, kung may respeto ka kay Gabriel, aalis ka bago mo siya ipahiya sa publiko. Iwan mo rito si Lea. Ang batang pinalaki sa pamilyang ito ay hindi dapat magpalipas ng hapon sa gitna ng harina, mga kahon at mga taong binabayaran kada araw. Matatag na sumagot si Marisa, hindi matututuhan ng anak ko na kahiya-hiya ang marangal na trabaho. Hindi rin niya matututuhan na kailangang tiisin ng isang babae ang kahihiyan para manatiling asawa ng isang mayamang lalaki. Bago tayo magpatuloy, sagutin niyo sa comments, magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na gawin ang ginawa ni Marisa upang protektahan ang kanyang anak at muling buuin ang sariling buhay? Isulat ang o hindi at sabihin kung saan kayo nanonood. Nilakad ni Gabriel ang pasilyo at pumasok sa sala. Hindi agad nakapagsalita si Lourdes. Napaatras si Marisa, hindi dahil natakot siya sa biyenan, kundi dahil nabigla siyang makita roon ang asawa. Tumingin si Gabriel sa ina at nagtanong, gaano katagal mo nang tinatakot ang asawa ko na mawawala sa kanya ang sarili niyang anak? Sinubukang umiti ni Lourdes at sinabi, dumating ka sa pinakamasamang oras. Kinabahan si Marisa at pinalala niya ang usapan hanggang sa maging katawa-tawa ito. Sumagot si Gabriel, narinig kong sinabi mong nag-utos kang kunan siya ng litrato. Narinig kong gagamitin mo ang mga pag-alis niya upang ilayo siya sa anak namin. Narinig ko ring dahil sa'yo kaya siya nagsimulang umalis. Alin sa mga pangungusap na iyon ang ipinasok ni Marisa sa bibig mo? Hindi sumagot si Lourdes. Nanahimik din si Marisa. Lumapit si Gabriel sa asawa, ngunit muli itong umatras. Mas masakit ang munting kilos na iyon kaysa sa lahat ng narinig niya. Hindi siya nakikita ni Marisa bilang proteksyon. Isa lamang siya sa mga taong kailangan niyang paghandaan bago ipagtanggol ang sarili. Ilang segundo niyang hinintay na ipaliwanag ni Marisa ang lahat. Hindi makatarungan ang ugaling iyon na para bang tungkulin pa rin ni Marisa na ayusin ang katotohanan upang maunawaan niya. Napansin ni Marisa ang inaasahan sa kanyang mukha at nagtanong, gusto mo bang malaman kung bakit hindi ko sinabi? O gusto mong malaman kung ilang beses kong sinubukan? Hindi nakasagot si Gabriel. Naalala niyang sinabi ni Marisa na pakiramdam nito ay binabantayan ito sa loob ng bahay at tinawag niya iyong hirap lamang ni Lourdes na kalimutan ang mga lumang nakasanayan. Nang hilingin ng asawa na makapagtrabaho, iminungkahi niya ang isang simbolikong posisyon sa foundation. Inakala niyang pinahahalagahan niya ito, nang hindi namamalayang nag-alok siya ng tungkuling umaasa sa parehong apelyidong ginagamit upang apihin ito. Sinamantala ni Lourdes ang katahimikan at sinabi, Gabriel, ilang buwan nang naghahanda ang asawa mo sa pag-alis. Nagtayo siya ng negosyo nang hindi sinasabi sa'yo, umupa ng lugar at kumuha ng pera sa inyong joint account. Tanungin mo siya kung iyan ba ang kilos ng taong nagtitiwala sa asawa. Sumagot si Marisa, wala akong kinuha sa joint account. Ibinenta ko ang mga bagay na pag-aari ko bago pa tayo ikasal at iyon ang ginamit kong puhunan. Nasa akin ang lahat ng resibo. Nagtanong si Gabriel, anong mga bagay? Tumingin ng diretsyo si Marisa sa kanya at sinabi, ang mga alahas ng lola ko at ang profesional na makinang matagal nang nakatago. Hindi mo napansing na wala ang mga yon dahil hindi mo alam na mayroon ako ng mga yon. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Ilang taon niyang sinasabing mas kilala niya ang asawa kaysa kaninuman, ngunit hindi niya alam kung anong mga bagay ang iniingatan ni Marisa, kung magkano ang sariling pera nito o kung ano ang gagawin nito kung kailangan nitong buhayin ang sarili. Ipinaliwanag ni Marisa na umuupa siya ng industrial kitchen kada shift, 3 hapon bawat linggo. Nagsimula siyang gumawa ng mga panghimagas para sa maliliit na event at unti-unting nakakuha ng sapat na kliyente upang umupa ng mga katuwang kada araw. Nasa ligtas na silid sa tabi si Lea, nagguguhit o gumagawa ng takdang aralin. Hindi nagsabi si Marisa dahil alam na yon ni Lourdes at palagi siyang binabantaan nito na gagawing ebidensya ang bawat pagtatangka niyang maging malaya upang sabihing balak niyang iwan ang pamilya. Tinanong ni Gabriel, bakit ka naniwalang kaya niyang kunin sa iyo si Lea? Sumagot si Marisa, dahil inuulit niya yon bawat linggo at dahil tuwing lumalapit ako sa iyo, lagi kang may paliwanag para sa kanya. Naisip kong kung dumating ang araw na kailangan mong pumili, makakahanap ka rin ng paliwanag para iwan akong walang anuman. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Lea sa pintuan. Mahigpit na hawak ng bata sa dibdib ang isang folder ng mga guhit. Nasa itaas na palapag siya at bumaba nang makilala ang boses ng ama. Tumakbo siya ng ilang hakbang patungo kay Gabriel, ngunit huminto nang mapansin ang tensyon sa sala. Ibinuka ni Gabriel ang mga braso.
Tumingin muna si Lea sa ina na parabang kailangan niyang tiyaking maaari siyang lumapit. Tumango si Marisa at saka lamang niyakap ng bata ang ama. Tinanong ni Gabriel kung bakit wala siya sa bahay ng kaklase noong hapong iyon. Sumagot si Lea, hindi naman talaga ako pumupunta roon. Sumasama ako kay mama sa asul na kusina. Sumingit si Lourdes at sinabi, kita mo, tinuruan niyang magsinungaling sa iyo ang bata. Sumagot si Marisa, nagkamali akong itinago ito pero hindi ko tinuruan si Lea na magsinungaling. Nang tanungin mo siya, nanahimik siya dahil narinig niyang sinabi kong ipaliliwanag ko iyon sa tamang panahon. Binuksan ni Lea ang folder at ipinakita sa ama ang isang guhit. May babaeng nakatayo sa harap ng oven, maraming kahon sa ibabaw ng mesa, at isang batang babae na nakaupo sa mataas na bangko. Sa sulok ay isinulat niya sa malalaking titik, Dani lugar kung saan hindi malungkot lay mama. 2 beses iyong binasa ni Gabriel. Tinanong niya kung bakit malungkot sa bahay ang ina. Sumagot si Lea ng payak, gaya ng batang hindi pa nauunawaan ang lahat ng kahihinatnan, dahil sinasabi ni Lola na sinira ni Mama ang buhay mo. Kapag umaalis kami, normal na ulit ang paghinga niya. Iginiit ni Lourdes na inuulit lamang ng bata ang mga salita ng matatanda. Itinaas ni Gabriel ang kamay at hiniling sa ina na huwag nang magsalita. Iyon ang unang pagkakataong pinatigil niya si Lourdes nang hindi iniisip kung masasaktan ang damdamin nito. Pagkatapos ay tinanong niya si Marisa kung trabaho lamang ba ang dahilan ng mga pag-alis o kung talagang iniisip nitong iwan siya. Matagal bago sumagot si Marisa. Pagkatapos ay sinabi niya, noong una, trabaho lamang iyon. Pero naunawaan kong kailangan kong magkaroon ng pagpipilian. Ayaw kong umalis sa pagsasama natin, Gabriel. Ayaw ko lamang manatili rito dahil wala akong ibang mapuntahan. Nitong mga nakaraang linggo, nagsimula na akong humanap ng matitirhan. Matindi ang tama ng revelasyong iyon kay Gabriel. Tinanong niya kung mahal pa siya ni Marisa. Sumagot si Marisa na hindi pag-ibig lamang ang problema. Ang bawat sakit na dulot ni Lourdes ay kailangan pang dumaan sa paghatol niya. Si Gabriel ang nagpapasya kung malubha ba ang sinabi o masyado lamang sensitibo si Marisa. Napagod na si Marisa na magharap ng ebidensya tungkol sa sarili niyang nararamdaman. Sinabi ni Lourdes, ginagawa niya ngayon ang eksaktong plano niya. Umuwi ka, nakakita ka ng eksenang inihanda niya at ngayon nagpapanggap siyang biktima. Humarap si Gabriel sa ina at sumagot, si Marisa lamang ang taong hindi nakaalam na uwi ako. Pumunta ka sa bahay ko, hinintay mong nasa biyahe ako at tinakot mo siya. Wala nang mas malinaw na eksena kaysa rito. Hiningi niya ang susi ng bahay. Nagalit si Lourdes at ipinaalalang tumulong siyang pumili ng lupa, sinubaybayan ang pagpapatayo at matagal nang umiiral ang pamilyang iyon bago pa dumating si Marisa. Inulit ni Gabriel ang kahilingan. Nang tumanggi ang ina, sinabi niyang papalitan niya ang mga kandado at kakanselahin ang electronic access sa hapon ding iyon. Sinabi rin niyang hindi lalapit si Lourdes kay Lea nang walang presensya at pahintulot ng 2 magulang. Nagtanong si Lourdes, palalayasin mo ang sarili mong ina dahil sa isang babaeng naghahanda ng iwan ka. Sumagot si Gabriel, inaalis ko sa bahay ko ang taong nagbanta sa ina ng anak ko. At hindi naghahanda si Marisa na iwan ako. Naghahanda siyang huwag makulong sa akin. Dapat maunawaan ko ang pagkakaiba. Narinig iyon ni Marisa nang hindi nagpapakita ng ginhawa. Tinipon niya ang ilang gamit ni Lea, kinuha ang folder ng mga guhit at sinabing upa siya ng simpleng kwarto malapit sa kusina. Hiniling ni Gabriel na huwag siyang umalis, ngunit sumagot siyang kailangan niyang mag-isip ng malayo sa bahay na iyon at sa mga pangakong binitiwan dahil sa pagkabigla. Nag-alok siya ng hotel o ibang ari-arian. Tumanggi si Marisa. Ayaw niyang ang unang gabi ng kalayaan ay bayaran gamit ang pera nito. Pumayag lamang si Marisa na ihatid sila ng driver malapit sa gusali. Bago umalis, ibinigay ni Lea sa ama ang guhit ng asul na kusina upang hindi niya makalimutan kung saan sila matatagpuan. Niyakap ni Gabriel ang anak. Walang ipinangako si Marisa. Pinanood ni Lourdes ang dalawa habang umaalis at naunawa ang hindi tatakbo ang anak upang aliwin siya. Naiwan si Gabriel sa harap ng nakasarang pinto, hawak ang larawan ng isang buhay na hindi niya kailanman pinagsikapang kilalanin. Kinaumagahan, nagising si Gabriel sa sofa. Buong gabi niyang muling binasa ang mga lumang mensahe ni Marisa. Nakita niya ang mga tanong na hindi niya sinagot at mga kahilingang ipinagpaliban. Sa isa, tinanong ni Marisa kung tututol ba siya sa pagkakaroon nito ng sariling bank account. Emoji ang isinagot ni Gabriel. Sa isa pa, sinabi ni Marisa na muli na namang pumasok si Lourdes nang walang abiso. Nangako siyang pag-uusapan nila iyon sa ibang pagkakataon. Hindi nila iyon kailanman na pag-usapan. Tinawagan ni Gabriel si Carla Santos, ang financial director ng kanyang mga kumpanya at namamahala sa financial reports ng foundation.
Hiniling niyang suriin nito ang anumang gastos, kontrata o pahintulot na may kaugnayan kay Marisa, sa inuupahang kusina o sa kanyang ina. Nanahimik si Carla bago nagtanong kung gusto na ba talaga ni Gabriel ang buong sagot. Ipinakita ng tanong na yon na may ibang mga taong nakapansin sa bagay na hindi niya nakita. Binuksan ni Carla ang proyektong iniharap ni Marisa, 4 na buwan na ang nakalipas. Gagamitin ng panukala ang isang hindi na ginagamit na community kitchen upang sanayin at bigyan ng trabaho ang mga babaeng kailangang makabalik sa hanapbuhay. Maayos ang plano, ngunit itinago iyon ni Lourdes bago pa masuri. Sinabi ni Carla, nang tanungin ko siya, sinabi ng ina mo na ayaw mong paghaluin ang pamilya at mga social investment. Tinanong ni Gabriel kung bakit hindi kinumpirma ni Carla sa kanya. Sumagot ito, matagal nang nagsasalita ang ina mo sa pangalan mo bago pa ako pumasok sa kumpanya at hindi mo kailanman itinuwid ang mga taong sumusunod sa kanya. Isa rin iyong uri ng pahintulot. Masakit ang sinabi, ngunit hindi ipinagtanggol ni Gabriel ang sarili. Binuksan ni Carla ang isang folder ng mga larawan at nagtanong, kilala mo ba ang gusaling ito? Nakilala ni Gabriel ang asul na kusina. Nakatanggap ng dagdag na utos mula kay Lourdes ang agency na kinuhang mag-promote sa foundation upang sundan si Marisa. Hinarang ni Carla ang huling bayad nang makita niya ang mga larawan. Sumagot ang ina mo na ipaliliwanag niya ang lahat sa hapunan bukas, kwento niya. Naunawaan ni Gabriel ang plano. Isinantabi ng ina ang proyekto, itinulak si Marisa sa isang lihim na alternatibo at nagbayad upang maitala ang bawat pagpunta nito roon. Gagamitin ni Lourdes ang mga larawan bilang ebidensyang pinababayaan ni Marisa ang pamilya. Hindi lamang niya gustong ilayo ang manugang. Gusto rin niyang mabawi ang pamamahala sa foundation. Ipinakita ni Carla ang utos na ipinadala sa agency at ang presentation na inihanda ni Lourdes. Iminumungkahi sa huling slide na si Lourdes mismo ang muling mamahala sa social programs ng foundation matapos mawalan ng tiwala ang mga tao kay Marisa. Sinabi ni Gabriel, itago mo ang lahat ng files. Bukas, ipaliliwanag niya ang mga larawan sa mismong lugar kung saan niya balak gamitin ang mga yon. Hindi na nakasalalay sa salita lamang ni Marisa ang katotohanan. Naiwan ni Lourdes ang sarili niyang mga utos sa records dahil sanay siyang sinusunod. Pagkatapos, pumunta si Gabriel sa asul na kusina. Ang service entrance ay papunta sa pasilyong dinaraanan ng mga kahon at sangkap. Walang kahiyahiyang lihim doon. May trabaho roon. Sinusuri ni Marisa ang mga lalagyan habang nilalagyan ng label ng mga katuwang ang mga garapon. Gumagawa ng takdang aralin si Lea sa isang silid pambata na nakahiwalay sa production area sa pamamagitan ng salaming pinto. Nanatili si Gabriel sa may pasukan hanggang mapansin siya ng asawa. Nagtanong si Marisa, dumating ka ba para sunduin kami? Sumagot si Gabriel, dumating ako para kilalanin ang lugar kung saan kinailangan mong buing muli ang buhay mo nang wala ako. Kung gusto mong umalis ako, aalis ako. Humingi si Marisa ng ilang minuto at tinapos ang ginagawa. Pagkatapos ay dinala niya si Gabriel sa maliit na break room. May makitid na sofa, mesa, kabinet at bunton ng mga kahon. Nakita niya ang records ng mga order, mga bayad na account at isang notebook ng buwanang target. Hindi iyon libangan lamang. Nakabuo si Marisa ng organisadong negosyo gamit ang napakaliit na puhunan. Ikinuwento ni Gabriel ang natuklasan ni Carla at ang tungkol sa isinantabing proyekto. Hindi nagulat si Marisa. Sinabi niyang nakatanggap siya ng mensaheng nagsasabing hindi nababagay ang panukala sa imahe ng foundation. Dahil binanggit sa mensahe ang desisyon ng pamunuan, inakala niyang sang-ayon si Gabriel. Humingi si Gabriel ng tawad dahil nakalikha siya ng kapaligirang ang utos ng kanyang ina ay parang otomatikong utos din niya. Sumagot si Marisa, hindi lamang ang ginawa ng ina mo ang problema. Problema rin ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng lahat dahil alam nilang hindi ka kailanman magtatanong. Sumang-ayon si Gabriel. Pagkatapos ay sinabi niyang balak ni Lourdes na ipakita ang mga larawan sa hapunan ng foundation. Pumikit si Marisa at nagtanong kung ilang tao ang makakakita roon. Ipinaliwanag ni Gabriel na may ebidensya siya tungkol sa pagkuha sa agency at pipigilan niya ang presentation. Ilang sandaling nag-isip si Marisa at sinabing ayaw niyang iligtas lamang sa pamamagitan ng isang utos na ibibigay ng pribado. Kung nagkalat na si Lourdes ng mga kwento tungkol sa kanyang pag-alis, kailangan ding lumitaw ang katotohanan sa mismong lugar kung saan ihaharap ang kasinungalingan. Tinanong ni Gabriel kung gusto niyang dumalo. Sumagot si Marisa na, ngunit nagtakda siya ng isang kondisyon, hindi gagawing romantikong palabas ni Gabriel ang gabing iyon at hindi siya hihilinging bumalik sa bahay sa harap ng mga tao. Ang pinag-uusapan ay ang ginawa ni Lourdes at ang pananagutan ni Gabriel bilang presidente. Ang pagsasama nilang dalawa ay aayusin nila ng pribado at ayon sa panahong kailangan ni Marisa.
Kasama si Carla, sinuri ni Marisa ang presentation at nakita ang mga larawang may kasamang oras at mga paratang tungkol sa kanyang tungkulin sa pamilya. Nang makarating siya sa slide na nagmumungkahing bumalik si Lourdes sa pamamahala, sinabi niya, hindi lamang pala ako ang manugang na kinamumuhian niya. Ako rin ang hadlang na kailangan niyang alisin. Totoo ang diskriminasyon, ngunit ginagamit din iyon upang mabawi ang kapangyarihan. Tinanong ni Carla kung ano ang gustong ilantad ni Marisa. Sumagot si Marisa na sapat na ang mga resibo, access records at ang tinanggihang proyekto. Ayaw niyang ilantad ang mga pribadong pag-uusap o gamitin sila bilang ebidensya. Tinanggap ni Gabriel iyon nang hindi nakikipagtalo. Iyon ang unang mahalagang desisyong hindi niya sinubukang piliin para kay Marisa kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Bago umalis, tinanong ni Gabriel kung saan matutulog ang asawa at anak ng gabing iyon. Sinabi ni Marisa na upa siya ng kwarto sa malapit. Nag-alok si Gabriel na magbayad at muling tinanggihan. Kaya tinanong niya kung maaari man lamang siyang magdala ng pagkain para kay Lia pagkatapos ng trabaho. Pumayag si Marisa. Mas mahalaga sa kanya ang munting pahintulot na iyon kaysa sa agarang pagbalik ng asawa sa bahay. Nagsisimula ng maunawaan ni Gabriel na hindi maibabalik ang tiwala sa pamamagitan ng pera, mga talumpati o pagmamadali. Mabubuo iyon sa bawat pagkakataong igagalang niya ang sagot ni Marisa, kahit hindi iyon ang sagot na nais niyang marinig. Kinagabihan, puno ang bulwagan ng foundation nang dumating si Lourdes. Kumikilos siya ng may kumpiyansa, na parabang naihanda niya ang bawat detalye. Binati niya ang mga bisita, nakipag-usap sa mga miyembro ng board at iniwasang itanong kung nasaan ang anak. Magalang siyang sinalubong ni Gabriel, ngunit hindi siya pumayag sa anumang pribadong usapan. Sinabi lamang niyang magsisimula ang emergency meeting bago ang public presentation. Sa pribadong silid, ipinamahagi ni Carla ang mga report. Nang makita si Marisa, tinanong ni Lourdes kung ano ang ginagawa nito roon. Sumagot si Marisa, narito ako para marinig kayong ipaliwanag kung bakit ginamit ninyo ang pera ng foundation upang sundan ako. Tumingin si Lourdes kay Gabriel at sinabing patibong ang lahat. Sumagot si Gabriel na walang nagbago kahit isang file. Ang tinanggihang panukala, mga access sa system, pagkuha sa agency at presentation na inihanda para sa hapunan ay ginawa o pinahintulutan mismo ni Lourdes. Sinubukan ni Lourdes na sabihing iniimbestigahan lamang niya ang panganib sa reputasyon ng institusyon. Tinanong ni Carla kung anong panganib ang mayroon sa isang babaeng pumapasok sa kusinang legal niyang inuupahan. Sumagot si Lourdes na itinatago ni Marisa ang mga gawain sa asawa. Sinabi ni Gabriel, hindi ninyo pinrotektahan ang foundation. Una, pinigilan niyong masuri ang proyekto niya. Pagkatapos, ginamit niyo ang pondo ng institusyon upang bumuo ng kwento tungkol sa mga kahihinatnan ng desisyong kayo rin ang gumawa. Iginiit ni Lourdes na may kapangyarihan siya bilang honorary president. Sumagot si Carla, hindi kayo pinahihintulutan ng tungkulin niyong mag-apruba ng gastos, magtago ng mga proyekto o kumuha ng serbisyo. Sumusunod ang team dahil sinasabi niyong kumikilos kayo sa pangalan ni Gabriel. Pagkatapos ay sinabi niyang kakanselahin ang lahat ng access at susuriin ang mga gastos. Humarap si Lourdes sa anak at nagtanong, sisirain mo ba ang pamana ng pamilya mo para pagbigyan ang asawang nagsinungaling ng ilang buwan? Sumagot si Gabriel, ang pamanang karapat dapat panatilihin ay hindi nangangailangan ng kasinungalingan, pagmamanman o panghihiya. Itinago ni Marisa ang trabaho dahil natatakot siya sa akin. Kayo ang lumikha ng takot na yon, at hinayaan ko itong lumaki sa tuwing itinuturing kong pagmamalabis lamang ang sinasabi ng asawa ko. Iginiit ni Lourdes na ipinakikita ng mga larawan ang madalas na pag-alis ni Marisa at isinama niya si Lea sa hindi angkop na lugar. Inilapag ni Marisa sa mesa ang mga permit ng kusina, schedule, safety records at evaluations ng mga order. Ipinaliwanag ni Marisa na 3 hapon bawat linggo lamang siya nagtatrabaho, laging pagkatapos ng klase, at nasa hiwalay at ligtas na lugar ang bata. Pagkatapos ay iniharap niya ang tinanggihang social project na may planong supervised room para sa mga bata. Sinabi niyang lumapit siya sa foundation upang hindi na kailangang magtrabaho sa ganoong paraan, ngunit isinara ni Lourdes ang pinto bago pa masuri ng sinuman ang panukala. Sinabi ni Lourdes na pasalitang inaprubahan ni Gabriel ang lahat. Inilapag ni Carla sa harap nito ang isang mensahe at binasa, huwag ninyong gambalain ang anak ko. Hindi niya kailangang malaman bago ang hapunan. Dahil wala nang ibang posibleng paliwanag, binawi ng board ang honorary title ni Lourdes at iniutos ang pagsusuri sa mga gastos. Hindi bumoto si Gabriel, ngunit inako niya ang pananagutan sa hindi niya paglilimita ng mga access. Tumayo si Lourdes at sinabing hindi siya mananatili roon upang hatulan ng mga taong utang sa kanyang pamilya ang lahat ng mayroon sila. Bago ito makaalis, hiniling ni Marisa na maghintay. Walang pagmamataas sa kanyang tinig.
Sinabi ni Marisa, ilang buwan niyo akong sinabihang hindi ako mabubuhay kung wala ang pangalan ng mga manalo. Ngayon ay malinaw na kayo ang gumamit ng pangalang iyon upang gawin ang mga bagay na hindi ninyo kayang bigyang katwiran gamit ang sarili ninyong pangalan. Ayaw ko ng pwesto ninyo sa foundation. Gusto ko lamang na huwag na ninyong gamitin kailanman ang anak ko, ang pagsasama namin o ang pinagmulan ko upang manatili sa kapangyarihan. Sumagot si Lourdes, nakuha mo ang gusto mo. Pinag-away mo kami ng anak ko. Sinabi ni Marisa, napakatagal kong sinikap na hindi niya kailangang mamili. Kayo ang gumawa sa respeto na parang isang labanan. Lumabas si Lourdes sa silid. Nagsimula na ang hapunan at naghihintay ang ilang bisita sa ipinangakong presentation. Maaari sanang kanselahin ni Gabriel ang lahat at maglabas ng maikling pahayag kinabukasan. Gayunman, kumakalat na sa mga miyembro ng team ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga larawan dahil ilang oras bago iyon ay ipinakiusap ni Lourdes na subukan ang material. Kung itatago ang dahilan ng pagbabago, patuloy na huhusgahan si Marisa. Umakyat si Gabriel sa entablado at sinabing hindi na matutuloy ang nakatakdang presentation. Ipinaliwanag niyang natuklasan ng foundation ang maling paggamit ng pondo upang bantayan ang isang miyembro ng sariling pamilya at gumawa ng huwad na paratang na pinababayaan ng babaeng iyon ang pamilya. Hindi niya ipinakita ang mga larawan. Ipinaliwanag lamang niyang pumapasok ang babaeng minanmanan sa isang legal na inuupahang kusina upang buuing muli ang kanyang propesyon at napilitan siyang umalis ng madalas dahil sa ilang buwang pananakot sa loob ng bahay. Inako niyang nagkamali siya sa pagbabaliwala sa mga palatandaan at inanunsyo ang pagtanggal kay Lourdes sa anumang tungkulin, pati ang audit. Tinawag ni Gabriel si Marisa, ngunit hindi niya ito inakay patungo sa entablado. Sariling desisyon ni Marisa ang umakyat at magsalita tungkol sa isinantabing proyekto. Sinabi niyang hindi dapat maging banta sa pagsasama ang kalayaang pinansyal. Dapat manatili ang isang babae dahil pinipili niya, hindi dahil natatakot siyang mawalan ng bahay, kita o mga anak. Tumanggi si Marisa na kunin ang pamamahala sa social programs bilang kabayaran. Muli niyang ihaharap ang proyekto ayon sa parehong pamantayang ginagamit sa iba. Sinabi ni Carla na isang independent committee ang susuri sa panukala. Binago ng paninindigan ni Marisa ang buong kapaligiran. Ang inihanda ni Lourdes bilang pampublikong kahihiyan ay naging pagpapakita ng kakayahan. Maraming taong dati ay kilala lamang si Marisa bilang asawa ni Gabriel ang nagsimulang makita siya bilang isang profesional. Pagbaba mula sa entablado, nakita ni Gabriel si Lourdes malapit sa labasan. Naghihintay pa rin ang ina ng pag-uusap na maaaring magbalik ng ilang impluensya. Sinabi ni Lourdes na pagsisisihan ng anak ang paglalantad sa sariling ina. Sumagot si Gabriel na nagsimula ang paglalantad ng ihanda nito ang mga larawan ni Marisa para sa bulwagang puno ng tao. Pinigilan lamang niyang mapalitan ng kasinungalingan ang katotohanan. Tinanong ni Lourdes kung nabawasan ba ang pagmamahal niya rito. Sumagot si Gabriel, mahal ko kayo pero hindi nagiging pag-aruga ang pagkontrol dahil lamang may pagmamahal. Matagal kong inakalang ang pagtatakda ng hangganan ay pagtalikod sa ina ko. Ngayon ay nauunawaan kong ang hindi pagtatakda ng hangganan ang naging pagtalikod ko sa asawa ko. Umalis si Lourdes nang walang sagot. Bumalik si Gabriel sa bulwagan at nakita si Marisa na kausap si Carla. Hindi siya agad lumapit. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang kailangan ng asawa ng espasyo nang hindi iyon nangangahulugang tinatanggihan siya. Hindi nagsimulang umalis si Marisa dahil gusto niyang lumayo kay Gabriel. Nagsimula iyon dahil sa loob ng sariling bahay ay wala na siyang lugar upang mabuhay ng may dignidad. Sa mga sumunod na linggo, umupa si Marisa ng apartment gamit ang kinita sa trabaho. Hinati ni Leah ang oras sa dalawang magulang nang hindi ginagawang tagapagdala ng mensahe. Hindi humingi si Gabriel ng desisyon tungkol sa kanilang pagsasama. Sa halip, ibinigay niya kay Marisa ang mga dokumentong nagtitiyak na kalahati ng bahay ay pag-aari nito at pantay ang akses nito sa lahat ng binuo nilang magkasama. Nagtanong si Marisa, sa tingin mo ba maaayos ng isang kontrata ang nangyari? Sumagot si Gabriel, hindi. Pero hindi ko hihilinging malaya kang pumili habang ako pa rin ang kumokontrol sa lahat ng yamang kailangan upang maging posible ang pagpiling iyon. Binawasan ni Gabriel ang mga biyahe, inayos muli ang mga tungkulin at nagsimulang sunduin si Leah sa paaralan sa mga takdang araw. Hindi niya iyon ginawa upang bantayan si Marisa o patunayang mabuti siyang ama. Ginawa niya iyon dahil napagtanto niya kung gaano karaming gawain ang itinuring niyang hindi nakikita. Nakilala rin niya ng tunay ang asul na kusina. Isang hapon, tumulong siyang magbuhat ng mga kahon at sinunod ang mga tagubilin ni Marisa nang hindi sinusubukang bilhin ang gusali, palakihin ang negosyo o gawing bahagi iyon ng kanyang mga kumpanya. Nang magmungkahi siya ng investment, ipinaliwanag ni Marisa na kailangan muna niyang patatagin ang proyekto sa sariling paraan.
Nakinig si Gabriel at hindi nagpumilit. Kinumpirma ng pagsusuri ang mga irregular na gastos. Ibinalik ni Lourdes ang halaga at nawala ang mga natitira niyang access. Binago ni Carla ang mga kontrol at inako ni Gabriel sa publiko ang kanyang pagkukulang. Hindi bumagsak ang kumpanya, hindi nawalan ng halaga ang apelyido, at hindi sinira ng katotohanan ang pamilya, taliwas sa mga takot na ginamit ni Lourdes upang bigyang katwiran ang pagkontrol. 2 beses na sinubukang kausapin ni Lourdes Cilia, ngunit tumanggi sina Gabriel at Marisa dahil inilalarawan pa rin niya ang paglayo bilang parusang ipinataw ng manugang. Pagkatapos nyon, tumigil si Lourdes sa paghahanap ng mga daan sa pamamagitan ng anak at apo. Nanatili siyang malayo at sinimulan ang pagbabalik ng halagang ginamit laban kay Marisa. Hindi siya nakatanggap ng eksenang puno ng pagpapatawad. Natanggap niya ang mga kahihinatnang matagal niyang iniiwasan. Naaprubahan ang Community Kitchen Project matapos ang independent evaluation. Tumanggi si Marisa sa permanenteng posisyon at pumayag lamang na pamahalaan ang pagpapatupad nito. Lumaki ang asul na kusina at kumuha ng mga regular na babaeng manggagawa. Gumagawa pa rin si Lea ng takdang aralin sa katabing silid, ngunit tinatawag na niya yung lugar kung saan nagtatrabaho ang ina, hindi lugar kung saan hindi ito malungkot. Pagkalipas ng 3 buwan, nagbukas ang community kitchen. Hindi kumuha ng posisyon si Marisa sa foundation. Bumuo siya ng independent cooperative at pumayag na tustusan lamang ng institusyon ang unang taon na may pampublikong financial report. Ang bulwagang balak gamitin ni Lourdes upang sirain ang kanyang reputasyon ay napuno ng mga babaeng may dalang apron, notebook at receipt. Sinimula ni Marisa ang seremonya sa pagsasabing, hindi umiiral ang lugar na ito para turuan ang sinuman na umasa sa ibang tao. Umiiral ito upang magkaroon ang bawat babae ng higit sa isang pagpipilian. Nanood si Gabriel mula sa pinakahuling hanay at hindi umakyat sa entablado. Pagkatapos ng event, tinulungan niya si Lea na ibigay sa ina ang lumang guhit ng asul na kusina. Sa likod nito ay gumawa ang bata ng bagong larawan. Nakatayo si Marisa sa harap ng 2 bukas na pinto. Sa isa ay naroon ang kusina, sa isa naman ay sina Gabriel at Lea. Walang pintong nakasara sa likuran niya. Ipinaliwanag ni Lea, ngayon, pwedeng piliin ni Mama kung saan siya pupunta at pwede siyang bumalik anumang oras na gusto niya. Yumuko si Marisa upang yakapin ang anak. Nang tumayo siya, tinanong niya si Gabriel kung gusto niyang sumama sa kanilang maghapunan. Hindi iyon pagbabalik sa dating bahay o katiyakang maayos na ang lahat. Iyon ang unang imbitasyong ibinigay niya ng walang takot, obligasyon o pag-asa sa pera. Sumagot si Gabriel, gusto ko. At bukas, ako ang susundo kay Lea sa paaralan para hindi mo kailangang tapusin ng maaga ang trabaho. Sa mga sumunod na linggo, 2 beses bawat linggo silang 3 na magkakasamang naghahapunan. Sa ilang gabi, nananatili si Gabriel sa apartment hanggang makatulog si Lea. Sa ibang gabi, mag-isa siyang bumabalik sa bahay na sa wakas ay nakilala niyang napakalaki at napakatahimik. Hindi nangako si Marisa na babalik. Hindi ginawang paniningil ni Gabriel ang bawat pagkikita. Hindi na naging kulungang kailangang ipagpatuloy o wakasan agad ang pagsasama. Naging relasyon iyon na pareho nilang sinusuri batay sa kasalukuyang mga kilos. Tumigil din si Gabriel sa pagpapadala ng regalo tuwing nagkakamali siya. Kapag itinuturo ni Marisa ang isang pagkukulang, nananatili siya sa pag-uusap kahit hindi komportableng makinig. Napansin ni Marisa ang pagkakaiba nang hindi siya sumang-ayon kay Gabriel sa harap ni Lea at hindi nito sinubukang manalo sa argumento. Tinanong lamang nito kung ano pa ang hindi nito nauunawaan. Nang tanungin ni Gabriel kung balak pa rin ni Marisa na magtrabaho tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes ng hapon, sumagot si Marisa na. Hindi niya tinanong kung kailan matatapos ang yugtong iyon. Tinanong lamang niya, sa aling mga araw ako ang mag-aalaga kay Lea. Ipinakita ng payak na tanong kung ano ang nagbago. Hindi na misteryo, banta o dahilan ng paghatol ang mga pag-alis ni Marisa. Bahagi na lamang ang mga iyon ng buhay ng isang babaeng nabawi ang sariling tinig. Hindi kailanman malilimutan ni Gabriel ang hapong maaga siyang umuwi at narinig niyang hinihiya ng ina ang kanyang asawa. Hindi siya ginawang bayani ng natuklasan niya dahil kinailangan din niyang kilalanin ang sariling pagkukulang. Mula sa sandaling iyon, tumigil siyang humingi ng ebidensya bago kilalanin ang sakit na nararamdaman ni Marisa. Naunawaan niyang ang paniniwala sa isang tao ay hindi nangangahulugang tanggapin ang lahat ng hindi nag-isip, kundi makinig muna bago ipagtanggol ang pinakakomportableng paliwanag. Ipinagpatuloy ni Marisa ang pagsasama dahil nabawi niya ang kalayaang wakasan iyon. Naunawaan ni Gabriel na mas mahalaga ang kusang imbitasyon kaysa sa anumang pangakong ginawa dahil umaasa sa iba. Lumaki si Lea na alam na hindi nakakababa ang trabaho, na ang pagmamahal na walang respeto ay hindi proteksyon at na nananatiling buo lamang ang pamilya kapag nakapagsasalita at napakikinggan ang lahat.
Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Kung naantig kayo ng kwentong ito, like ang video at mag-subscribe sa channel. Isulat sa comments kung magkakaroon kayo ng lakas ng loob na kumilos tulad ni Marisa at sabihin kung saan kayo nanonood. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong naniniwala pa rin sa halaga ng respeto sa loob ng pamilya.